Alam nyo ba na pwede magtanim ng high value crops tulad ng repolyo at broccoli sa lowland? Hello mga ka-agri! Ngayon sasamahan po tayo ni Kuya Lazaro sa kanyang farm. Ipapaliwanag niya po sa atin kung paano sila nagtatanim ng repolyo at broccoli. Coming up! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Simpukan sa west part po ng Puerto Princesa. So ito po yung farm ni Kuya Lazaro. Sir, matagal na po ba kayo nagtatanim ng high value crops? Matagal-tagal na rin po. 3 taon na rin po. So 3 taon na po. So ngayon po, ano po yung tanim niyo dito sa inyong farm? Ito po yung tanim namin na repolyo, tapos yung bagyo beans, at saka broccoli. Broccoli. Sir, paano po ba magtanim ng repolyo tsaka ng broccoli? Unang-una po, ipupunla muna ito sa punlaan, bali sa seedling tray po. Tapos, pa 20 days na po siya na punla, transplant na po namin. Ilang araw po? 20 days po. 20 days sa punlaan, tapos ito transplant po. So bakit po ito, sir, yung naisipan nyo itanim, itong high value crops, kumpara dun sa gulay Tagalog, yung mga talong, sitaw, kalabasa? Kasi po nainganyo po kami sa binigay po ng City Agriculture sa pangunguna po ni Ma'am Melissa Makasait, yung sa Highland Vegetable Project po ng City. Kaya po sinubukan namin nung una, ay medyo gumanda-ganda rin po yung kita, kaya hanggang ngayon po nandito po kami. Yun po yung pinagtatanim namin. Malaki po ba kaibahan ng high value crops dun sa gulay Tagalog? Malaki rin po. Kasi po yung salulan po iba't ibang klase rin po ng gulay, kaya lang nga po yung iba medyo mababa rin yung presyo ng ito po kasi maganda, kasi hindi halos magbaba man siya, hindi gaano pataas po yung presyo. Kaya magkano po kumikita po, kaya kumikita yung farmer? rin yung farmer po. Apo. Magkano po yung pinakamurang bilihan ng repolyo? Nasa 50 po 50 pesos. Per- Farm gate per- yun, sir. Farm per gate. kilo po. Tapos pinakamahal niya, magkano? Umaabot din po siya ng 70 or 80, minsan 100 din po. Sa farm gate price. Opo. So, ang bumibili po dito sa inyo ay Yung bumibili po dito sa amin ay yung kumukuha sa amin Kadiwa. yung kadiwa at saka yung gintong butil po. yung sa City Agriculture. Yung sa City Sa Santa Agriculture. Lucia. Opo. Ano po mga abono ginagamit po ninyo? Yung binibili po namin sa tindahan po, yung organic. Tapos minsan po yung dumi ng manok, binibili rin po namin yung namin Pataba. pataba. Tapos bago binibigyan din po kami ng City Agriculture ng mga fertilizer at saka pang spray. Yun po. So, yung dumi po dito na sa land preparation yung Opo, nilalagay? sa ilalim po. Ano po itong drum na to, sir? Istakan lang po namin ng tubig. Pandilig para malapit. Opo. Okay, kaya pala may mga drum na blue dyan sa Opo, gitna. yan po yung kinukuha namin ng tubig. Paket namin doon sa Tapos, tatalbuin. sprinkler po. Wala po. Tabo-tabo lang. Opo. Minsan po yung ginagamit namin yung power spray. Para mabilis. Opo. Paano naman po yung land preparation ito, sir? Paano nyo po inahanda yung lupa para pagtamnan ng mga high value crops? Una-una po nililinis mo na yung lupa, tapos i-cultivate siya. Dinadamuhan po. Opo, nililinis po. I-sprayan po namin ng pamatay ng damo. Pag matay na yung damo, kalay-kayin namin bago namin siya, cultivate, Apo. bago namin siya tatamnan. Tapos nagka-crop rotation po kayo o kung saan nakatanim yung repolyo doon na lang? O Hindi pinapalit-palit niyo po? Palit-palit din po. Kaya pala meron kayong bagyo beans, Opo. may legume. So after noon, doon na naman sila? Oo, dito naman sa kabila. Okay. Para saan daw po yun? Para hindi raw yung ng lupa. Kumbaga sa makukondisyon po yung lupa. Opo. So yung bagyo beans yung nagpapaganda ng lupa? Opo. Okay. So meron po ito yan para siya ng bagyo beans. Ito naman yung repolyo. Pag natapos po ito na naman siya dito. Doon na naman yung repolyo. palit-palit naman. So pinapractice nila dito yung crop rotation. Kaya meron silang legumes. Yung legumes yan po yung nagpapataba ng lupa dun sa mga nitrogen fixing bacteria dun sa ugat ng legumes. So nagkakaroon ng
nitrogen, ammonia sa lupa. Tapos yun naman yung itatanim nila, yung mga repolyo tsaka broccoli. Ito po yung Baguio beans. So nauna yung tanim bago po yung balag. Hahabulin nyo po yung balag nito sa Opo. ayan. Tataba guys, no? So dito nyo po nilalagay yung ano, mga dumi ng hayop Opo. ng manok Diyan po. during land preparation. Okay, so ganda ng mga tubo ng Baguio beans. Itong repolyo sir, lumalaki din, bumibilog din. Opo. Lumibilog yan. Pero sabi po nila, di ba dapat sa mataas na lugar lang? Pwede rin po sa ganito. Patag. So ito po yung kanilang punlaan. So, ito po yung ginagamit niya sir Opo. na ano, punlaan. Seedling tray. Itong lupa po na ginagamit nyo, dito natin galing. Opo. Tapos minimix lang namin ng organic para lumambot siya na hindi ganun matigas. Apo. Tapos, ilang linggo po dito? Nasa 20 days po. 20 days bago siya i-transplant. Okay, transplant. So, walang laman itong ano nila, nursery kasi Painting kaka-transplant lang. Bali, nagpo-program po kayo dito. Wala po. Bali, after nito, wala pang kasunod. Sa yung mga ano po, yung bali yung technician po yung nag ano sa amin Estimate kung ano kung- naman yung ano ipupunla namin at itatanim. Ah, okay. Sila po yung nag-ano sa Ika-assist. Tinutulungan po sila ng mga technician ng City Agriculture kung ano yung susunod na ipupunla. Ito po magkasama, yung Opo. batch na to. So ito na po yung tinanim nila. 1 month na po ito. Opo. So 1 month na siyang na-transplant. Next month may mga bilog na yan siya. So gaano po kalapad itong ano? Hindi ko rin po ma-estimate kasi ito nasa kwan ito eh. Minitro namin ano sa 87 meters. Isang plat po. Oo. Yung pag ganun. Hanggang doon sa dulo. Opo. 87 meters. Tapos ilang Tapos yung lapad niya yun na hindi ko alam kung ilang metro yan. 1, 2, 3. Dami. So sa Mga 30 meters siguro o sobra. sobra. Sa isang ano nyo po, sa isang harvestan, gaano po kadami yung na-harvest? Minsan po, yung nakaraan po, inabot ng sobra 2 tinulada po. Ito lang po. Oo, dito lang po. Yan. Ito lang. Ah, Yun, hindi kasama. so itong section lang na to, 2 Opo. tons. Opo. Grabe no. Na Ay halos o, isang piraso, 1 kilo. 1 kilo. May 2,000 pala na ulo. May 10,000 ito yung punla namin. Dami. Tapos ano po yung maintenance nyo? Kasi alam ko po yung repolyo ay paboritong kainin na mauud. Ano po yung pang-spray ninyo para hindi siya kainin? Kasi Yung ito po, may mga nagsisimula ng kinakain ng mga uod. Yung mga binibigay po ng City Agriculture, mga insecticide. Hindi rin po kasi kami pwedeng mag ano ng insecticide na iba kasi sila nakakaalam. So, yan, so, Kaya kung ano yung i-ano nila ng insecticide, yun nilang ibubumba namin diyan. so nagbibigay po ng recommendation yung City Agriculture, yung technician na na-assign Opo. kung ano yung gagamitin nilang pang-spray dito. Kasi ito po ay paborito talaga kainin ng uod. Ito nga yan ang uod. Lalo na pagka armyworm, pagka nadaanan ng armyworm, ubos talaga yan lahat. So far wala pa naman po kayo naging problema na ano, na malaking kinaharap dito sa pagtatanim ng ano, Yung nakaraan po, yan din yung problema namin ngayon sa uod. uod. Pag nagkataon na yung pisti talaga, sagad-sagaran talaga Yung siya. armyworm sobrang dami kasi po. Oo, hindi na kaya sugpuin. Kaya minsan pag pa-harvest na siya, o kaya unang harvest, kailangan ma-harvest mo lahat. Kasi pag may natira, yung pisti, tuloy-tuloy talaga. Tuloy-tuloy po no. Hirap pa naman po nila kasi makapal yung dahon. Kasi sabi na, pag yung sabi ng technician, pag hinarvest talagang kailangan tuloy-tuloy na harvest. Sabay-sabay po no. Hindi pwede yung Kaya lang meron din sipsip po. minsan na natitira, yun ang Binabakbakan. binanta ng pisti. Sa ulan po, walang problema. Sa ulan po, walang problema. Hindi siya nalulusaw parang Hindi po. Kasi nga, naka-flat siya. Basta wag lang siya mababad. Opo. O kahit ulanin pala siya guys, hindi siya mabubulok, masisira. Basta Basta naka-flat siya. naka-elevate lang. Tapos may kanal sa gilid, no? Tama sa gilid. Ano pa pong problema ng pagtatanim nitong high value? Yung una po, Init. pag uminit po, yan ang kalaban niya, init. Kasi pag katulad nito, repolyo, hindi niya kayang pabilugin po.
Kung kulang sa tubig po, no? Kulang sa tubig. So, talagang Yun ang problema namin yung nakaraan. Yung unang tanim namin, hindi namin napabilog kasi naubusan na ng tubig. supply. Wala na kami mapagkunan. Kasi grabe. Natutuyuan po itong bundok. Natutuyo. Pag ilinyo siguro, no? Oo, parang yun na nga. Pag ilinyo. Yun lang ang problema. Pero sagana po ito sa tubig, no? Itong barangay Simpukan. Ngayon, sagana po. Yan. Makita nyo guys, may mga drum na nakalagay dyan sa gitna. Mas accessible kasi sa pagdidilig. Okay, sa nakalagay lang siya sa isang lugar. So, mas malapit. Doon po, punlaan din. Opo. Iba ng Sa nagtatanim. Tipag ko pa yun. So, ito po sa ganito kalaki, dalawa lang yung nagtatanim. Dalawa lang kami. So, ito po for January na. Opo. So, ngayon po ay December 12 Next month. o next month. Yan, nagsisimula na pong magbilog yung gitna. Ito po lumalaki din, mga Lumalaki din po yan. ilang kilo po isang piraso. Pinabot yan siya. Minsan sobra 1 kilo. Ito. Ayun, nagsisimula na pong magbilog. Dati nga parang hindi kami makapaniwala na makabuhay kami niyan dito eh. Opo. Kaya lang nga po sinubukan namin dahil nga sa inganyo rin ng City Agriculture Kaya siya. ay Baka po malamig kasi yung lugar, hindi kaya. pag panahon po ng malamig din talaga po. Pero buong taon po kayo nagtatanim ng repolyo. Opo, sunod-sunod po yan. Kahit summer, Opo. Repolyo, broccoli, cauliflower, bagyo beans. ayan, yung apat na yun ang Opo, yan lang po. Sa isang puno po, ilan yung ilan yung bunga? Yung bunga niya, isa lang rin. Isa lang din. Opo. Pero Kaya lang nakakumpol siya ganyan. Malalaki. Opo. Magana po kabigat isang puno? Minsan po yung 3 piraso 1 kilo. Malalaki pala. Kalalaki. Halos 300 grams may higit po, no? Opo. Tapos may kasunod pa po yan, ano? Wala Minsan na may po. Wala na? Wala po. Kaya nga pag hinarbis yun, isang bunot. Bunot na. Ito po yan. Ito. Ilang buwan po ito bago maka-harvest? 45 days yan, sir. After transplant. Itong Ito nasa 60 or 90, ganyan eh. 3 months din. Opo. After transplant, umula, punla. Opo. Mga 40, mga 60 days siguro. 60 days bago mag-harvest. Opo. Tapos 2 weeks pa dito. Opo. So, kulang-kulang 3. So, ito 45 days lang after transplant. Ilang Mabilis yan. ano po ito sa punlaan? Ganon din po. 20 days din. 20 days sa punlaan tapos 45 days harvest na. Pares lang po ng sa cauliflower. Opo, ganon din po. Tuwing kailan po yung dilig? Araw-araw Ay, ba pag malakas po yung sikat ng araw, araw-araw din po. ang dilig? Opo. Pero pag umuulan naman, minsan mga 3 araw bago kayo magdilig. Masasabi ko lang po sa gusto po magsimula sa pagtatanim ng mga high value crops po na binigay ng City Agriculture ay unang-una po preparation po ng tatamnan. Pangalawa po makipag-coordinate po sila sa mga technician po na nasa sakupan ng City. Yun dito lang po sa amin sa Puerto Princesa City.